Minula ni Ara ang kanyang mamata sa sinak ng araw na tumatagos sa siwang ng kurtina. Amoy alat ng dagat at amoy ng isang pabangong hindi pamilya sa kanya. Mabigat ang pakiramdam niya. At may isang braso na nakayakap sa kanyang baywang. Isang braso. Namilo ang kanyang mata. Dahan-dahan siyang lumingon. At halos mapigil niya ang kanyang pahinga. Isang lalaki ang mahimbing na natutulo sa tabi niya. Si Marco. Ang alaala ng nagdaang gabi ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon. Ang apoy sa dalampasigan. Ang titik na tila tumatago sa kaluluwa niya. Ang hali, gulat. Pagsisisi. Takot. Anong ginawa ko? Bulong niya sa sarili, ang tinik ay nanginginig. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit ayaw na niyang umalis ng bahay. Ito ang dahilan kung bakit kontento na siyang maging anino. Dahil sa tuwing sinusubukan niyang lumabas sa kanyang lungga, palagi siyang gumagawa ng bagay na pagsisisihan niya. Dahan-dahan. Halos hindi humihinga, inalis niya ang braso ni Marco mula sa kanyang baywang. Bawat galaw niya ay maingat, na parang isang magnanakaw na tumatakas sa pinangyarihan ng krimen. Nang sa wakas ay makatayo siya mula sa kama, pinulot niya ang kanyang madamit na nakakalat sa sahig. Hindi niya ito dapat ginawa. Hindi dapat. 2 araw lang ang nakalipas. Nasa Laguna pa siya, abala sa paglilinis ng bahay ng kanyang amo. Ang amoy ng Flowwax ang kanyang pabango. Ang tunog ng vacuum cleaner ang kanyang musika. Payapa ang kanyang mundo dahil ito ay mali, kontrolado. At walang lugar para sa mga sorpresa. Tapos tumawag si Jake. Ara, ano na? Nandito na kami sa La Union. Ang ganda ng alon. Halika na. Sigaw ng kanyang best friend mula sa kabilang linya. Napabuntong hininga si Ara habang pinupunasan ang isang mamahaling florera. Jake, alam mo namang hindi ako para diyan. Magtatrabaho pa ako. Trabaho? Ara, linggo ngayon. Pinayagan ka na ni Ma'am Susan. Isang beses lang to. Kailangan mong lumabas, magpahangin. Mamamatay ka sa lungkot diyan. May kirot sa sinabi ni Jake. Dahil toto. Patay na nga yata ang isang bahagi ng puso niya. Ang bahaging minsang nangarap, naktiwala, at nakmahal. Kaya sa huli, nagpatalo siya. Nagampake siya ng kaunting damit at sumakay ng bus papuntang La Union, dala ang isang pangako sa sarili. Mananatili siya sa tabi ni Jake. Hindi siya makikipag-usap sa kung sino-sino, at babalik siya sa Laguna nang walang anumang gulo. Isang pangakong sinira niya sa loob lamang ng ilang oras. Sa dalampasigan ng La Union, habang abala ang lahat sa pagsurf at pagtawa, humanap si Ara ng isang sulok kung saan maari siyang magtago. Umupo siya sa buhangin, niyakap ang kanyang ngatuhod, at pinanot ang paglubok ng araw. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa mundo ng kasiyahan. Ayos ka lang, miss? Nag-angat siya ng tingin. Isang lalaki ang nakatayo sa harap niya. Matangkad. May malinis na gupit, at may mga matang tila may sariling lungkot na itinatago. Si Marco. Okay lang, mabilis niyang sagot, umaasang alis na ito. Pero hindi ito umalis. Sa halip, umupo ito sa buhangin, may sapat na distansya sa pagitan nila. Hindi na ito naksalita. Tahimik lang silang dalawa na pinano ang pakulimlim ng paligid. Minsan, kailangan mo lang lugar kung saan walang nakakakilala sa iyo, basa ni Marco sa katahimikan. Tumingin si Ara sa kanya, nagulat. Tila nabasa nito ang nasa isip niya. Nang gabing iyon, sa harap ng isang maliit na bonfire na sinindihan ni na Jake, nausap sila. Hindi tungkol sa kanilang trabaho o sa kanilang pamilya. Nausap sila tungkol sa mga bagay na hindi nabibigyan ng pangalan. Ang pakiramdam na tumatakbo ka mula sa isang bagay na hindi mo na matandaan kung ano. Ang bigat ng bawat umaga. Ang pagnanais na maging isang ibang tao. Kahit sa isang gabi lang. Walang panghuhusga sa mga mata ni Marco. Tanging pag-unawa. At iyon ang nakakatakot. Alam mo, may nakikita akong liwanag sa mata mo, sabi ni Marco, ang boses ay mahina, halos tunog ng alon na lang. Kahit pilit mong itago. Bago pa man siya makasagot, dahan-dahang inilapit ni Marco ang mukha nito at hinalikan siya. Hindi iyon isang halik na mapuso. Ito ay isang halik na nagtatanong. Isang halik na naghihintay ng sagot. At sa kahinaan ng sandaling iyon, sumagot si Ara. Ipinikit niya ang kanyang mata at hinayaan ang sarili na malunod. Sa gabing iyon hindi siya si Ara, ang kasambahay na may pait sa puso. Sa mabisik ni Marco. Siya ay siya lang.
Isang babaeng nakahanap ng kapayapaan sa yakap ng isang estranghero. Pero tapos na ang gabi. Araw na. At ang ara ng umaga ay ang ara na puno ng takot. Mabilis siyang nabihis. Sa isang maliit na piraso ng papel mula sa hotel, nanginginig niyang isinulat ang isang salita, sorry. Iniwan niya ito sa ibabaw ng unan kung saan siya nahiga. Hindi niya nilingon si Marco. Tuloy-tuloy siyang lumabas ng kwarto, ng hotel, at sumakay sa unang bus pabalik ng Laguna. Sa buong biyahe, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na tama ang ginawa niya. Isa iyong pagkakamali. Isang kahibangan. Si Marco ay isang lalaking mula sa ibang mundo, isang mundo matagal na niyang tinalikuran. Ang isang gabing iyon ay hindi magbabago ng katotohanang siya ay sira. Wasa. At hindi siya karapat-dapat sa anumang uri ng kaligayahan. Nakahinga siya ng maluwa nang sa wakas ay makarating siya sa kanilang maliit na bahay sa Laguna. Ito ang kanyang ligtas na lugar. Dito, walang Marco. Dito, ang pamilya na amoy lang ng nilulutong adobo ng kanyang ina ang sasalubong sa kanya. Dito, ang ngalumang kasangkapan at ang nakupas na larawan sa pada ang kanyang makikita. Walang malawak na dagat, walang bonfire, walang mamatang nangungusap. O anak, ang aga mo yata. Akala ko ba hanggang bukas ka pa? Bungat ng kanyang ina, si Aling Nena, habang naghihiwa ng bawang sa kusina. Masama po ang pakiramdam ko, Nay. Biglang sumakit ang ulo ko. Sinungaling niya. Umiwas ng tingin. Inilapak niya ang kanyang maliit na ba sa isang sulo at dumiretso sa lababo para mahugas ng kamay. Ganon ba? Uminom ka ng gamot. Naku, sabi ko na nga ba't hindi ka sanay sa mabiyaheng ganyan. Tumango lang si Ara. Pakiramdam niya ay lalo lang kumikirot ang kanyang ulo sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Ang pagsisinungaling ay nakakapagod. Sinubukan niyang ibali ang sarili sa dati. Naglinis siyang bahay. Nakpunas ang nga bintana. Inayos ang nga gamit na hindi naman talaga magulo. Kailangan niyang mapagod. Kailangan niyang pagurin ang kanyang katawan para hindi na magkaroon ng lakas ang isip niyang maglakbay pabalik sa layunin. Pero habang nakpupunas siya ng salamin, nakita niya ang sariling refleksyon. Ang kanyang mata ay mukhang pagod, pero may kakaibang kislap, isang kislap na dulot ng isang gabing puno ng emosyon. Naalala niya ang sinabi ni Marco. May nakikita akong liwanag sa mga mata mo. Kahit pilit mong itago. Napahigpit ang hawa niya sa basahan at marahas na iwinaksi ang alaala. Tigilan mo yan, Ara, sawi niya sa sarili. Huwag kang maging tanga. Ilang beses nang tumuno ang kanyang cellphone. Alam niyang si Jake yun. Hinayaan lang niya itong tumuno hanggang sa tumigil. Ayaw niyang harapin ang nga tanong nito. Ayaw niyang marinig ang pangalan ni Marco. Pero makulit si Jake. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, tumawa ulit ito. Sa pagkatataong ito, sinagot na ni Ara. Hello, Ara. Saan ka ba naksuot? Nag-alala kami sayo. Bigla ka na lang nawala kaninang umaga. Si Marco, hinanap ka rin niya. Sunod-sunod na sabi ni Jake, baka sa boses ang pag-alala at counting inis. Napatigil si Ara sa huling pangungusap. Hinanap siya ni Marco. Umuwi na ako, Jake. Sorry. Hindi ako nakapagpaalam. Masama talaga ang pakiramdam ko, pilit niyang pinakalma ang boses. Sana man lang na-test ka. Ano ba kasing nangyari kagabi? Nakita ko kayong makausap ni Sir Marco, tapos. Walang nangyari, Jake, putol niya rito, medyo tumaas na ang boses. Napagod lang ako. Sige na, ibababa ko na to. Magpapahinga lang ako. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Jake. Pinatay niya ang tawa at itinapon ang cellphone sa ibabaw ng kama. Humiga siya at ipinikit ang mata. Sinubukan niyang isipin ang listahan ng magagawin niya bukas sa bahay na amo niya. Maglalaba. Magpaplansa. Maglilinis ng garahe. Magasimpleng gawain. Magawaing hindi nangangailangan ng puso. Unti-unti, bumibigat na ang kanyang talukap. Ang pagod sa biyahe at ang bigat ng kanyang damdamin ay nagsimula ng maningil. Naisip niya. Marahil, kaya na niyang itulo na lang ang lahat. Pagising niya, isa na lang itong panaginip. Isang gabing sanay nakalimutan na lang. Nang malapit na siyang managinip, isang tunog mula sa labas ang gumising sa kanyang diwa. Isang kotseng huminto sa tapat ng kanilang bahay. Isang tunog na hindi pangkaraniwan sa kanilang tahimik na kalye. Maya-maya, may kumatok sa kanilang pinto.
Narinig niya ang ngayapa ng kanyang ina palapit sa pinto. Narinig niya ang pagbukas nito. Magandang hapon po. Sino po sila, sir? Tanong ni Aling Nena, ang boses ay magalang pero maingat. Isang sandali ngang katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, isang boses ang sumagot. Isang boses na malalim. Kalmado. At pamilya. Isang boses na buong araw niyang pilit na winawaksi sa kanyang isipan. Napabalikwas ng bangon si Ara. Ang puso niya tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hinahanap ko po si Ara. Nagising si Marco sa katahimikan. Hindi ito ang katahimikan na nakdudulot ng kapayapaan. Ito ang uri ng katahimikan na umaalingaw-ngaw, na napapahiwati ng kawalan. Malamig ang kabilang bahagi ng kama. Ang amoy ngang buhok ni Ara na naiwan sa unan ay unti-unti nang naglalaho, napapalitan ng pamilyar na amoy ngang aircon ng hotel. Bumangon siya at naupo sa gilid ng kama. Ang nga alaala ng nakdaang gabi ay malinaw pa rin. Ang kanyang pagkamangha nang makita niya ang isang babaeng maisang nakaupo sa buhanginan, tila isang islang nahiwalay sa maingay na kapuluan. Ang paraan ng paiwas ng tingin nito, pero ang amatay hindi may tago ang lalim ngang kalungkutan. At ang halik, hindi niya iyon pinlano. Pero sa sandaling iyon, sa harap ng nababagang apoy, tila iyon na ang pinakanatural na bagay sa buong mundo. At sumagot siya sa halik niya. Sa isang saglit, naramdaman ni Marco na nakahanap siya ang isang taong. Katulad niya, ay tumatakbo rin. Pero ngayon, wala na ito. Ang tanging naiwan ay isang maliit na piraso ang papel sa ibabaw ang unan. Isang salita lang ang nakasulat dito, sa sulat kamay na bahagyang nanginginig. Sorry. Pinulot ni Marco ang papel. Tinitigan niya ang salita na parang may itinatago itong mas malalim na kahulugan. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang pamilya na kirot ng pagkadismaya. Alam niya ang takot na iyon. Nakita niya iyon sa mata ni Ara kagabi, ang takot na maktiwala, ang takot na maging masaya. Tumayo siya at dumungaw sa bintana. Ang nga alon sa La Union ay patuloy sa kanilang paghampas sa dalampasigan. Walang pakialam sa bigat na nararamdaman niya. Umiling siya. Hindi niya ito hahayaang matapos ng ganito. Ang koneksyon na naramdaman niya kay Ara. Hindi iyon basta-basta. Sa loob ng maraming taon, napaligiran siya ng mga taong nakangiti ngunit may mga kutsilyong nakatago sa likod. Maataw hinahangaan ang kanyang tagumpay pero hindi ang kanyang pagkatao. Maataong, katulad ni Isabella, ay perpekto sa panlabas pero hungka sa loob. Si Ara ay iba. Magulo. Punong pait. May mapader na nakapalibot sa kanya. Pero sa likod ng lahat ng iyon, nakita ni Marco ang isang bagay na totoo. At sa puntong ito ng buhay niya, iyon na lang ang mahalaga. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Jake, ang kaibigan nitong maingay. Nakpanggap siyang kalmado. Jake, Marco ere. Kasama mo ba si Ara? Hindi ko siya makita sa kwarto niya. Narinig niya ang pag-alala sa boses ni Jake sa kabilang linya. Sir Marco? Wala rin dito, eh. Hindi sumasagot sa tawa ko. Baka naglakad-lakad lang sa dalampasigan. Pero alam ni Marco na hindi. Okay, sige. Salamat. Ibinaba niya ang tawag. Kinumpirma lang ni Jake ang hinala niya, tumakas si Ara. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon, isang tawa lang sa kanyang assistant sa Manila. Miguel, I need a favor. I need to find someone. Her name is Ara Reyes. Ang alam ko lang, taga Laguna siya. Find her address for me. It's urgent. Habang namamaneho siya palabas ng La Union, pabalik sa isang direksyon na hindi niya binala, muling sumagi sa isip niya ang mukha ni Ara. Hindi ito katulad ni Isabel, na laging nakahanda ang perpektong ngiti para sa mga kamera. Ang ngiti ni Ara kagabi ay pilit sa simula, pero nang sa wakas ay bumiti ito, tila nagliwana ang buong paligid. At iyon ang liwanag na hindi niya hahayaang muling magtago sa dilim. Ang tahimik at simpleng kalye sa Laguna ay malayo sa inaasahan ni Marco. Maliliit na bahay, mga batang naglalaro sa kalsada, mga kapitbahay na nausap sa tapat ng kanilang mga bakuran. Ito ang mundo ni Ara. Isang mundong simple at tila payapa. Dito pala siya nagtatago. Ipinak niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan at naglakad papunta sa address na ibinigay sa kanya. Isang simpleng bahay na may maliit na hardin sa harap. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Narinig niya ang ngayabag at bumukas ang pinto. Isang babaeng may edad na ang sumalubong sa kanya, may bakas ngang pagtataka sa muka. Ang ina siguro ni Ara.
Magandang gapon po. Sino po sila, sir? Magandang hapon din po, magalang niyang sagot. Hinahanap ko po si Ara. Bago pa man makasagot ang ginang, may narinig siyang kaluskos mula sa loob. At pagkatapos, lumitaw si Ara sa likod ng kanyang ina. Ang mukha nito ay isang bagyong nga emosyon. Gulat, pakalito, at higit sa lahat, takot. Iyon ang takot na nakita niya kagabi, pero ngayon, mas malinaw, mas matindi. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ara. Ang boses ay mahina pero matigas. Gusto lang kitang makausap, simpleng sagot ni Marco. Wala tayong dapat pausapan. Umalis ka na. Itinulak siya nito palabas ng isipan, gamit ang salitang kasing tulis ng tinik. Anak, sino ba itong bisita mo? Naalalang tanong ng ina nito, nakpapalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Humarap si Marco sa ginang, pilit na gumiti. Pasensya na po sa abala, ma'am. Marco po. Magkaibigan po kami ni Ara. Nakita po kami sa La Union. Pero ang mata ni Ara ay nagsasabing kasinungalingan iyon. Hindi ko siya kaibigan. Nay. Umuwi na po kayo, sir. Pakiusap. Kasabay ngang pagtataboy sa kanya ni Ara. Isang motosiklo ang huminto sa tapat ng bahay. Si Jay. Bumaba ito ng moto. Nagtataka ang muha. Na agad napalitan ng pagiging alerto nang makita siya. Anong kailangan mo kay Ara? Tanong ni Jake, humaharang sa pagitan niya at ni Ara, na parang isang asong nagbabantay sa kanyang teritoryo. Ang sa tawa nito kanina ay tuluyan nang nawala. Jake, wala to. Paalisin mo na siya, sabi ni Ara mula sa likuran ni Jake. Tumingin si Marco mula kay Ara na nakatatago, papunta kay Jake na handang makipauwi, at sa ina nitong litong-lito. Ramdam niya ang pada na sabay-sabay nilang itinayo sa pagitan niya at ni Ara. Isang pada na gawa sa takot, pagdududa, at pagiging maprotekta. Kakausapin kita bukas, sabi ni Marco. Ang tingin ay nakapako kay Ara. Hindi ako alis. Tumalikot siya at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan, rinig na rinig ang mga bulungan sa likuran niya. Pagpasok niya sa kotse, isinandan niya ang kanyang ulo. Isinara niya ang kanyang mata. At isang ibang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Si Isabel. Nakatayo sila sa isang mamahaling restaurant, pagkatapos niyang alukin ito ngang kasal. Nakangiti si Isabel, hawa ang baso ngang champagne, pero ang mata nito ay malamig. This is perfect. Marco. Sabi nito. Our future will be perfect. Hindi nito sinabing I love you. Ang sinabi nito ay perfect. Dahil para kay Isabel, ang lahat ay isang transaksyon. Isang hakbang sa hagdan ng tagumpay. Nalaman na lang niya kalaunan na ang perpektong kinabukasan na iyon ay may kasamang ibang lalaki. Ang sakit ng pagkakatuklas na iyon ay matagal nang nagilom, pero naiwan ito ng pekla isang paingat laban sa lahat ng bagay na kumikinang pero walang laman. Si Ara, hindi siya kumikinang. Siya ay madilim at sarado. Pero naramdaman ni Marco ang init sa likod ng yelo. Naramdaman niya ang isang kaluluwang pagod na, pero lumalaban pa rin. At hinding-hindi niya ipagpapalit ang magulong katotohanan na iyon sa kahit anong perpektong kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag ulit sa kanyang assistant. Miguel, another favor. Find me a house for rent in this area. Kahit maliit lang. I need it by tomorrow. Pagkatapos ng tawa, binuksan niya ang kanyang mensahe. Hinanap niya ang numero ni Ara na nakuha niya mula kay Jake. Naktipa siya ng isang maikling mensahe. Ang bawat salita ay may bigat ng isang pangako at isang babala. Hindi ako alis hanggat hindi mo ako kinakausap ng maayos. Makapit bahay na tayo ngayon. Pinindot niya ang send at ibinaba ang telepono. Tumingin siya sa bintana, sa bahay kung saan nakatago ang babaeng gumulo sa kanyang tahimik na mundo. Ngumiti siya ng bahagya. Kung ayaw ni Ara na lumabas sa kanyang lungga, kung gayon, sisirain niya ang pada nito, isang bato sa bawat pagkakataon. Makapit bahay na tayo ngayon. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa isip ni Ara habang nakatitik siya sa screen ng kanyang cellphone. Hindi siya makapaniwala. Ito ba ay isang biro? Isang masamang panaginip? Kinabukasan, nakuha niya ang sagot. Habang nagwawalis siya sa kanilang bakuran, isang moving truck ang huminto sa tapat ng bakantang bahay sa kabilang kalsada, isang maliit na bungalo na matagal nang walang umupa. Bumaba mula sa driver's seat si Marco. Suot ang isang simpleng puting t-shirt at maong, malayong-malayo sa isura ng isang CEO na nakilala niya sa La Union.
Nabitawan ni Ara ang walis. Ang nga kapitbahay nila, na laging may mga matang parang rada, ay naksimula ng mabulungan. Si Aling Marites, ang reyna nga sismosa, ay lumabas pang ang bahay na may daladalang tasang ang kape, kunwari nagpapahangin. Naku, Ara, ang guwapong kapitbahay ninyo. Artista ba yan? Sabi nito. Sapat na ang lakas para marinig niya. Pakiramdam ni Ara ay gusto niyang mahukay ng butas sa lupa at magtago. Ang kanyang tahimik at hindi kapansin-napansing buhay ay biglang naging sentro ng atensyon. At lahat ng ito ay kasalanan ng lalaking iyon. Pumasok siya sa loob ng bahay. Malakas na isinara ang pinto, at sumilip sa bintana. Pinanot niya si Marco na magbuhat ng mga kahon, pawis na pawis sa ilalim ng sikat ng araw. Walang bahid ng pag-iinarte. Walang reklamo. May isang bahagi sa kanya na naiinis, pero may isa pang bahagi, isang maliit na bahagi na ayaw niyang aminin, ang humahanga. Huwag mo na kasing pansinin, sabi ngang nanay niya habang nahahanda ng tanghalian. Pero kahit si Aling Nena ay hindi mapigilang sumilip-silip din sa bintana. Mukha namang mabait na bata. At masipa. Napasimangot si Ara. Nay, hindi natin siya kilala. Paano kung masama siyang tao? Anak, ang masamang tao, hindi nabubuhat ng sarili niyang gamit. Nauutos, yun. Sa loob ngang sumunod na mga araw, ang presensya ni Marco ay naging isang konstanteng bagay sa buhay ni Ara. Hindi ito nangunggulit. Hindi ito kumakatok sa kanilang pinto. Pero naroon siya. Palagi. Isang umaga, habang papunta siya sa palengke, nakita niyang inaayos ni Marco ang sira nilang bakod na gawa sa kawayan. Ang bakod na iyon ay matagal ng reklamo ng tatay niya bago ito pumanaw. Anong ginagawa mo? Gulat niyang tanong. Nag-angat ng tingin si Marco. Pinunasan ang pawis sa gamit ang likod ng kanyang palat. Ngumiti ito. Nakita kong medyo sira na. Baka makawala yung mamano ng nanay mo. Kaya naming ipayos yan. Alam ko. Pero nandito na rin naman ako. Sayang ang oras. Hindi nakaimik si Ara. Tumalikod na lang siya at nagpatuloy sa paglakad, pero ramdam niya ang titik ni Marco sa kanyang likuran. Kinagabihan, habang pauwi ang kanyang ina galing sa pagtitinda sa palengke, dala ang dalawang mabibigat na bayong, si Marco ang sumalubong dito sa kanto. Naku, Hijo, salamat. Ang bigat na talaga nga ito, narinig ni Ara na sabi ng kanyang ina nang makapasok sila sa bahay. Si Marco ay nakasunod, bitbit ang mabayong na parang walang kabigat-bigat. Walang anuman po. Ne. Aling Nena. Sabi ni Marco. Bahagyang nahihiya. Naku. Nay na lang. Tutal makapitbahay naman tayo. Natutuwang sabi ngang nanay niya. Mula sa kusina, pinanot ni Ara ang eksena. Nakikita niya kung paano unti-unting nakukuha ni Marco ang loob ng kanyang ina. Hindi sa pamamagitan ng pera o maragalo, kundi sa pamamagitan ng masimpleng gawaing nakpapakita ng respeto at kabaitan. At nagsimula siyang mag-alinlangan. Mag-ingat ka diyan, Ara, sabi ni Jake isang hapon nang dalawin siya nito. Nakaupo sila sa beranda habang si Marco ay naririnig na may ipinupukpok sa kabilang bahay. Hindi porket gwapo at mukhang mabait, toto na. Taga Maynila yan. Mayaman. Baka pinaglalaruan ka lang. Alam ko, sagot ni Ara, pero ang boses niya ay hindi na kasing kumbinsido ng dati. Dahil ayokong makita kang umiyak ulit. Naalala mo ba si Paulo? Ganyang-ganyan din sa simula. Mabulala magsalita. Magaling magpakita ng kabaitan. Sa pagbanggit ng pangalan ni Paulo, biglang nanlami si Ara. Bumalik ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan. Tama si Jake. Ganon na si Paulo. At nahulo siya nun ng buong-buo. Tama ka, Jake, sabi niya, mas matigas na ngayon. Salamat sa paalala. Ang pag-alinlangan ay napalitan ulit ng takot. Ang maliit na pada na nasimulang gumuho ay muli niyang itinayo, mas mataas, mas matibay. Kinagabihan, nang nakdidili siyang nga halaman, lumabas si Marco mula sa bahay nito. Ara. Tawag nito. Hindi siya lumingon. Umuwi ka na. Sayang lang ang oras mo dito. Bigyan mo lang ako ang isang pagkakataon, sabi ni Marco, lumalapit. Isang hapunan lang. Sa karinderya lang diyan sa kanto, walang magarbong restauran. Walang formalidad. Tayo lang. Kung pagkatapos nun, gusto mo pa ring umalis ako, aalis ako. Pangako. Tumingin si Ara sa kanya. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito.
Walang yabang. Walang kasinungalingan. Tanging isang simpleng pakiusap. Napabuntong hininga siya. Sige. Isa lang. Ang karinderya sa kanto ay maingay at simple. Kumain sila ang tapsilo at uminom ng malamig na soft drinks mula sa bote. Doon, sa gitna ng ingay ng mga tricycle at tawanan ng ibang mga kumakain, nausap sila. Nalaman niyang arkitekto pala ito. Nalaman niyang mahilig ito sa mga lumang pelikulang Pilipino. Nalaman niyang paborito nito ang sinigang na luto ng lola nito. Mga simpleng bagay, pero unti-unting nabibigay buhay sa taong nasa harap niya. Hindi nila pinausapan ang nakaraan. Hindi nila pinausapan si Paulo o si Isabel. Pinausapan lang nila ang nga pangarap. Dati, gusto kong magkaroon ng sarili kong online shop, pag-amin ni Ara. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Nagbebenta ako ng madamit na ako mismo ang nadidisenyo. Talaga. Bakit ka tumigil? Nagiwas ang tingin si Ara. Mahabang kuwento. May oras ako. Sabi ni Marco. Ang boses ay malumanay. Sa unang pagkataon, ngumiti si Ara. Isang totoong ngiti na umabot sa kanyang mata. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo niya ay tila gumuho na parang kastilyong buhangin. Paano kung iba siya? Tanong niya sa sarili. Paano kung sa pagkakataong ito? Tama? Nang ihatid siya ni Marco pabalik sa kanilang bahay, huminto sila sa tapat ng gate. Ang gabi ay tahimik. Tanging ang tunog ng kuligli ang maririnig. Salamat sa gabing ito, Ara, sabi ni Marco. Dahan-dahan. Inilapit nito ang mukha sa kanya. Ipinikit ni Ara ang kanyang mata. Hinihintay ang isang halik na alam niyang pareho nilang gusto. Ang puso niya ay bumibilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang labi, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanilang mukha. Isang itim na mamahaling kotse ang huminto ng bigla sa kanilang tapat. Ang tunog ng preno ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng kotse. Mula sa loob, isang babaeng napakaganda, nakasuot ng damit na halatang mamahalin, ang tumingin sa kanila. Ang mata nito ay matalim at malami. Tumingin ito kay Marco, ang malabi ay bahagyang nakaawang sa pakukunwaring gulat. Marco? What are you doing here? Nanigas si Marco sa kinatatayuan niya. Ang mainit at puno ng paasang sandali ay biglang nilamon ng isang nakakakilabot na lami. Ang boses na iyon. Kilalang kilala niya ang boses na iyon. Kahit hindi na niya ito naririnig ng mahigit isang taon. Isabel, bulong niya. Ang pangalan ay tila lason sa kanyang dila. Ang ngiti sa labi ni Ara ay biglang naglaho. Napalitan ng pakalito. Tumingin siya mula kay Marco, na biglang naging tensyado, papunta sa babae sa loob ng kotse. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Isabel Gonzales. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, ang ganda nito ay tila pang billboard. Perpekto ang pagkakayos ng buhok. Ang suot na damit ay simple pero halatang mamahalin. At ang ngiti sa mga labi nito ay matamis ngunit may bahid ng panunuya. It's really you, sabi ni Isabel. Ang boses ay parang seda. I couldn't believe it when my driver told me he saw your car here. In a place like this. Tumingin ito sa paligid, sa masimpleng bahay at sa karinderya sa kanto, na may halatang pag-ismit. Pagkatapos, ang mata nito ay bumaling kay Ara. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang mabilis ngunit mapanuring tingin na nagparamdam kay Ara na siya ay isang mumurahing gamit na nakadisplay sa isang mamahaling tindahan. Naramdaman ni Marco na umatras ng bahagya si Ara sa kanyang likuran. Agad niyang inilagay ang sarili sa pagitan nila, isang hindi sinasadyang kilos ng pagprotekta. What are you doing here, Isabel? Tanong ni Marco, ang boses ay malamig at marin. Oh, I was just in the area for a business meeting. You know, expanding the company, mayabang na sabi ni Isabel. And then I see you. I was so surprised. I had to stop. By the way, my boyfriend is with me. I'd love for you to meet him. Ngumiti si Isabel at lumingon sa pinto ni passenger seat. Darling, come out. I want you to meet an old friend. Naramdaman ni Marco ang pagipit ng kanyang ngapanga. Ang huling bagay na gusto niya sa mundo ay ang makilala ang lalaking ipinalit sa kanya ni Isabel. Pero wala siyang magawa. Kailangan niyang harapin ito para matapos na. Bumukas ang pinto sa kabilang panig ng kotse. Isang lalaki ang dahan-dahang lumabas. Matangkad, nakapormal na kasuotan, at may pamilyar na yabang sa tindi. Sa una,
wala itong epekto kay Marco. Isa lang itong mukha sa karamihan. Ngunit nang tumama ang ilaw ngang poste sa muhang lalaki, isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan niya. Hindi dahil kilala niya ang lalaki, kundi dahil sa reaksyon ng babaeng nasa likod niya. Narinig niya ang isang tunog mula kay Ara, isang pigil na singhap, na parang sinuntok ito sa tiyan at nawalan ng hangin. Napalingon si Marco kay Ara, at ang nakita niya ay nakpadala ng mas matinding kilabot sa kanya kaysa sa presensya ni Isabel. Ang kulay sa mukha ni Ara ay nawala. Ang kanyang mata, na kanina lang ay puno ang bagong pag-asa, ngayon ay nalalaki sa purong takot at hindi makapaniwalang sakit. Ang kanyang malabi ay bahagyang nakaawang, nanginginig, na tila may gusto siyang isigaw pero walang boses na lumalabas. Ibinalik ni Marco ang kanyang tingin sa lalaking kasama ni Isabel. Ang lalaking mayabang na ngumingiti. Ang lalaking sumira sa buhay ng babaeng nagsisimula pa lang niyang mahalin. Si Paulo Cruz. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang apat na tao, apat na multo mula sa nakaraan, ay nakatakpo-takpo sa isang tahimik na kalye sa Laguna. Sa ilalim ngang isang nag-isang ilaw ng poste. Isang perpektong badyo nga sirang puso at mga pakakanulo. Marco, this is Paulo. Paulo, this is Marco Villanueva, my ex-fiancé. Pakilala ni Isabel. Ang bawat salita ay may dinisenyo para makasakit. Tumingin si Paulo kay Marco, pagkatapos ay kay Ara. Ang mayabang na ngiti sa mukha ni Paulo ay bahagyang kumupas, napalitan ng isang mapanuksong kislap sa kanyang mga mata nang makilala niya ang babaeng nakatayo sa likod ni Marco. Ara? Sabi ni Paulo, na tila nagulat, pero ang tono ay puno ng pamilyaridad at pagmamayari. Anong ginagawa mo dito? Makakilala kayo ni Sir Marco. Ang bawat salita mula kay Paulo ay parang isang sampal sa mukha ni Ara. Bawat pagbigkas ang kanyang pangalan ay parang isang paalala ang kanyang kahangalan, ang kanyang kahihiyan. Gusto niyang tumakbo, magtago, maglaho. Pero ang kanyang ngapa ay tila nakapako sa semento. Naramdaman ni Marco ang panginginig ng kamay ni Ara na ngayon ay nakakapit ng mahigpit sa laylayan ng kanyang damit. Isang galit na hindi niya naramdaman noon para kay Isabel ang biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Galit para kay Paulo. Galit para sa sakit na kitang-kita niya ngayon sa mga mata ni Ara. Isang maliit na mundo, di ba? Sabi ni Isabel, halatang nasiyahan sa tensyon na nilikha niya. Tumingin siya kay Ara na may matamis ngunit makamanda na ngiti. So, you're the friend Marco is visiting here. How sweet. Hinawakan ni Paulo ang baywang ni Isabel, isang kilos na possessive. Pero ang kanyang mata ay nanatiling nakatitik kay Ara. O nga, darling. Si Ara. We go way back. Dati. Siya ang lahat sa akin. Ang huling pangungusap ay sinabi niya habang nakatingin ng diretso kay Marco, isang malinaw na hamon. Pakiramdam ni Marco ay sasabo na siya. Ang buong sitwasyon ay isang masalimot na bita. Ang 2 taong sumira sa kanila ay makasama na ngayon. Ipinapamuha sa kanila ang kanilang pagkatalo. Tapos na ba kayo? Malamig na sabi ni Marco, ang boses ay mababa at puno ng babala. Kung tapos na, alis na kami. Bakit ka na mamadali? Marco. Pang-asa ni Paulo. Baka gusto nating mag-usap. Tungkol sa mga lumang bagay. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Ara. Malamig ito na parang yelo. Wala na tayong kailangang pausapan. Hinipitan ni Marco ang hawak sa kamay ni Ara at nagsimula siyang hilahin ito palayo, papasok sa gate ng kanilang bahay. Pero bago pa sila tuluyang makalayo, nagsalita si Paulo, sapat lang ang lakas para marinig nilang dalawa. Hindi ka pwedeng maging masaya. Ara, aking ka lang. Iyon na ang huling pata. Huminto si Ara sa paglalakad. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pakakahawa ni Marco. Humarap siya kay Marco. Ang mukha ay basang-basa ng nguha na hindi niya namalayang pumata. Ang paasa na namo sa puso niya kanina ay naging abo. Ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking nagsimulang gumiba sa kanyang pader, ay konektado pala sa pinakmulan ng lahat ng kanyang bangungot. Hindi ito tadhana. Isa itong sumpa. Umalis ka na, sabi ni Ara. Ang boses ay basag at puno ang sakit. Ara, let me explain. Explain what? Sigaw niya. Ang boses ay puno ng pait, na ang nakaraan mo at ang nakaraan ko ay isa. Na dinala mo dito ang demonyo ko? Lahat ng ito kasalanan mo. Hindi na naghintay ng sagot si Marco.
Tumakbo si Ara papasok ng kanilang bahay. Isinara niya ang pinto ng malakas. Ang tuno ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi, naiwan ng isang malinaw na mensahe ng pagtatapos. Naiwan si Marco sa labas, nakatayo sa gitna ng kalsada, binging-bingi sa biglaang katahimikan. Sa kanyang likuran, naririnig niya ang mahinang pagtawa ni Isabel at ang paksara ng pinto ng kotse. Narinig niya ang pag-andar ng makina at ang pag-alis nito, naiwan ng usok at ng bigat ng isang bangungot na naging toto. Tinitigan niya ang saradong pinto sa kanyang harapan. Ang pada na unti-unti niyang ginigiba ay hindi lang muling itinayo. Ngayon, ito'y gawa na sa bakal, pinalilibutan ng alambre, at may nakasulat na malaking babala. Keep out! Ang peasang naramdaman niya kanina ay nawasa. Ang koneksyon na inakala niyang totoo ay nabahiran ng isang masalimot at maruming nakaraan. Ang unang tunay na pag-aalinlangan ay itinanim na sa kanyang puso. Paano kung tama si Ara? Paano kung siya nga ang may kasalanan? Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa maliit nilang sala, sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Nakasandal si Ara sa pinto. Ang likod niya ay nakadiin sa matigas na kahoy, na parang iyon na lang ang pumipigil sa kanya na bumaksak. Nanginginig ang buo niyang katawan. Ara? Anak, anong nangyari? Tanong ng kanyang ina, lumalapit sa kanya na may pag-aalala. Umiling lang si Ara, hindi makapagsalita. Narinig niya ang mabibigat na yapa ni Marco sa labas, humihinto, naghihintay, bago tuluyang lumayo. Ang bawat hakbang palayo ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Nang sa wakas ay nawala na ang mayapa, huminga siya ng malalim, pero ang hangin na pumasok sa kanyang baga ay tila punong lason. Ang lasong ngang nakaraan. Kasalanan niya. Bulong niya. Sapat lang para marinig ng sarili. Lahat kasalanan niya. Nakulong siya sa kanyang kwarto. Ang pakiramdam ngang kaligtasan na minsang ibinigay sa kanya ngang apat na sulok na iyon ay nawala na. Pakiramdam niya, kahit saan siya lumingon, naroon ang anino ni Paolo. Naroon ang mapanuring nga mata ni Isabel. At naroon ang mukha ni Marco, ang taunajing tulay para muling makabalik ang mga multo sa buhay niya. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa dilim, umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilya na numero. Binuksan niya ito. Isang litrato. Isang lumang litrato nilang dalawa ni Paolo, nakangiti habang makayakap sa isang beach, noong nga panahong naniniwala pa siyang ang paibig ay totoo. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. Naalala mo pa ba? Ang saya natin noon. Isang malamig na tako ang gumapang sa kanyang bato. Tila sinasakal siya. Ito ang laro ni Paolo. Ang paikutin ang isip mo, ang iparamdam sa iyo na ang kasalanan ay nasa iyo, na ikaw ang sumira sa isang bagay na maganda. Mabilis niyang binura ang mensahe at blino ang numero, ang puso niya ay kumakarera. Pero huli na. Ang lason ay naipasok na. Ang sumunod na mga araw ay isang impyerno ngang pagkabalisa. Sinubukan ni Marco na kausapin siya. Kumakato ito sa kanilang pinto, pero hindi siya lumalabas. Tumatawa ito sa kanyang cellphone, pero hindi niya sinasagot. Naiwan ito nga mensahe, nga pakiusap na puno ngang pag-aalala. Binubura niya ang lahat ng hindi man lang binabasa. Ara, baka dapat mo naman siyang pakinggan. Sabi ngang nanay niya isang umaga. Nakita ko siya kanina. Mukhang hindi nakatulo. Mukha siyang nag-aalala sa iyo. Pero ang tiwala ni Ara ay basa na. Ang sitwasyon ay lalo pang lumala nang umuwi ang kanyang ina mula sa pakikipagsismisan kay Aling Marites. Anak. Simula ni Aling Nena. Ang boses ay punong pag-alinlangan. May kumakalat na usapan sa kanto. Ano po yon? Ne? Walang ganang tanong ni Ara. Tungkol daw diyan sa bago mong kaibigan. Si Marco. Sabi ni Marites. May nakapagsabi daw sa kanya na yang si Sir Marco, kawawa daw. Naloko daw ng isang babaeng taga rito. Isang kasambahay na may madilim na nakaraan. Napahinto sa pagwawalis si Ara. Ang bawat salita ay tumusok sa kanya na parang magkakarayom. Kasambahay. Madilim na nakaraan. Alam niya kung kanino galing ang mga salitang iyon. Si Isabel. Inaatake siya nito sa paraang alam nitong pinakamasakit. Huwag po kayong maniwala diyan. Nay, hindi ako naniniwala, anak. Ang inaalala ko ay ikaw. Baka saktan ka lang niya. Iyon na. Pati ang nanay niya ay nagdududa na.
Ang lason ay kumakalat na, nilalason ang lahat sa paligid niya. Isang hapon, inutusan siya ngang kanyang ina na bumili ngang suka sa tindahan ni Aling Nena sa kanto. Nakdadalawang isip siyang lumabas, pero kailangan niya ngang hangin. Habang naglalakad, pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nasa kanya. Pagdating niya sa tindahan, habang nagbabayad, isang anino ang tumabon sa kanya. Isang chok nga po. Nay. Nanigas siyara. Ang boses na iyon. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Paulo, nakangiti na parang walang nangyari. Uy! Ara. Nakita ulit tayo. Umatras si Ara, pero di sinasadyang nabangga siya ni Paulo. Hinawakan nito ang kanyang braso para alalayan siya. Ang pakdikit ng balat nito sa kanya ay nagpadala ng pangingilabot sa buong katawan niya. Bitawan mo ko. Nanginginig niyang sabi. Relax ka lang, bulong nito. Sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Namiss lang kita. Ang ganda mo pa rin. Sayang. Pinapalit mo ako sa isang katulad niya. Mabilis niyang binawi ang kanyang braso at halos tumakbo siya pauwi, hawa ang suka na parang isang armas. Pagdating sa bahay, isinandal niya ang sarili sa pinto, humihingal, ang puso niya ay gustong kumawala. Ang presensya ni Marco ang nagdala kay Paulo dito. Kung hindi dumating si Marco, sana ay tahimik pa rin ang buhay niya. Ang lohikang iyon, kahit baluktot, ang siyang tanging pinanghahawakan niya. Kinagabihan, hindi na siya mapakali. Napasya siyang lumabas sa likod bahay para mapahangin. Dun, sa ilalim ng punong bayabas, naririnig niya ang boses ni Marco mula sa bintana ng bahay nito. May kausapita sa telepono. Hindi niya sinasadyang makinig. Pero ang masalita ay tila lumulutang sa hangin, direkto papunta sa kanya. Oh, alam ko. I need to handle Isabel. Mahirap ang sitwasyon. Isang sandaling katahimikan. Hindi ko siya pwedeng basta-basta iwanan sa ere. She was a part of my life. It's complicated. Bawat salita ay isang patunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Hindi pa tapos si Marco kay Isabel. Si Ara, ay isa lang komplikasyon. Isang side story sa magulo pa nilang love story. Siguro ay pinagseselos lang ni Marco si Isabel. Siguro ay ginagamit lang siya. Ang natitirang bahagiing pag-asa sa kanyang puso ay tuluyan nang namatay. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kanyang tako. Kung masasaktan din lang siya sa huli, mas mabuti pang siya na ang unang bumitaw. Siya ang tatapos nito, sa kanyang sariling paraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-scroll sa mga mensahe ni Marco. Pinili niya ang pinakahuli. Ara, please, kausapin mo ako. Magpapaliwanag ako. Naktipa siyang sagot. Sige. Makita tayo bukas. Sa tapat NG bahay ninyo. Kinabukasan, hinarap niya si Marco. Ang mukha nito ay puno ng pag-asa at pag-alala. Ang mukha niya ay isang blangkong maskara. Ara, salamat. Huwag ka nang maksalita, putol niya rito, ang boses ay malamig na parang yelo. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, pinipiga ang lahat ng natitirang lakas para sabihin ang kasinungalingang wawasak sa kanilang dalawa. Tama si Paulo. Hindi kita mahal. Ginamit lang kita. Ang masalita ay tumama kay Marco na parang isang malakas na sampal. Tama si Paulo. Hindi kita mahal. Ginamit lang kita. Tinitigan niya si Ara, naghahanap ngang kahit anong senyales na hindi ito totoo, isang pangingining ng labi, isang pag-iwas ng tingin. Pero wala. Ang nga mata nito, na dati nakitaan niya ngang liwanag, ngayon ay madilim at walang emosyon, isang perpektong blangkong pada. Hindi. Umiling siya. Ang boses ay halos pabulong. Hindi. Ako naniniwala sa iyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Bakit? Dahil mas masarap pakinggan ang kasinungalingan? Akala mo espesyal ka? Isa ka lang paraan para makalimot. Isa ka lang paraan para makatakas. Pero tapos na. Nagsasawa na ako sa larong ito. Umuwi ka na sa mundo mo, Marco. Umuwi ka na kay Isabel. Ang pagbanggit sa pangalan ni Isabel ay isang patalim na lalo pang bumaon sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang braso ni Ara, desperado. Ara, anuman ang narinig mo, hindi totoo yon. Ikaw ang mahalaga sa akin. Marahas na binawi ni Ara ang kanyang braso. Huwag mo akong hawakan. Tapos na tayo. Tumalikod ito at naglakad palayo, hindi na lumingon. Bawat hakbang nito ay isang patiba sa puso ni Marco. Naiwan siyang nakatayo doon, mag-isa,
pinipilit intindihin ang nangyari. Ang sakit ay pamilya, pero mas matindi. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ego niya ang nasaktan. Puso niya ang dinurok. Pero sa kabila ng sakit, may isang bahagi sa kanya na sumisiga. Isang bahagi na nakakakilala sa tunay na Ara, ang babaeng mahiyain pero matapang. Ang babaeng nasaktan pero marunong pa ring mangarap. At alam ng bahaging iyon na nagsisinungaling si Ara. Ginagawa niya ito para protektahan ang sarili. Para itulak siya palayo bago pa siya mas masaktan. At hindi niya ito hahayaan. Hindi siya susuko. Sa sumunod na 2 araw, sinubukan niyang lapitan si Ara, pero tila naging multo na ito. Hindi na ito lumalabas ng bahay. Ang tawag at text niya ay nananatiling hindi sinasagot. Nagsimulang kumalat ang sismis sa buong bayan, mga bulungang pinasimulan ni Isabel at pinalalang ng mapanghusgang kapitbahay. Isang gabi, nakatanggap siya ang isang imbitasyon. Isang charity event na inorganisa ng kumpanya ni Isabel. Alam niyang isa itong bitak. Alam niyang naroon si Isabel at si Paulo. Ngunit naisip niya, ito na marahil ang pagkakataon niya para harapin silang dalawa, para linawin ang lahat, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Ara. Dumating siya sa event, isang malaking ballroom sa isang 5-star hotel sa Maynila. Ang lahat ay kumikinang nga chandelier, maalahas, mapikengiti. Nakita niya agad si Isabel, ang reyna ngang gabi, na napapaligiran ng nga importanteng tao. At nakita niya si Paulo, nakatayo sa isang sulok, may kausap sa telepono, ang mukha ay seryoso. Nahanap siyang pagkakataon para kausapin si Paulo ng pribado. Pero bago pa man siya makalapit, isang pamilya na figura ang namataan niya malapit sa entrance. Si Ara. Napatigil si Marco. Anong ginagawa niya dito? Nakasuot ito en isang simpleng itim na bestida. Halatang hindi comfortable sa gitna en karangyaan. Hawak nito ang isang maliit na paper bag. Tila may hinahanap ito. Ang puso ni Marco ay biglang napuno ni pag-asa. Nandito siya. Siguro ay nagbago ang isipan niya. Siguro ay napagtanto niyang hindi niya kayang basta na lang itapon ang lahat. Magsisimula na sana siyang maglakad palapit dito nang makita niyang lumapit si Paulo kay Ara. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Ara. Nakita niyang may sinabi si Paulo dito, at pagkatapos ay hinilas siya nito papunta sa isang mas liblib na bahaging ng hallway, palayo sa mata ng maraming tao. Isang masamang kutob ang gumapang sa dibdib ni Marco. Sinundan niya sila. Maingat na nakatatago sa mamalalaking halaman na palamuti sa hallway. Ano bang kailangan mo? Narinig niyang sabi ni Ara. Pilit na binabawi ang kanyang braso. Nandito lang ako para isauli ang magamit ni Marco. Ipinakita niya ang paper bag. Sa loob, nakita ni Marco ang t-shirt na ipinahiram niya dito noong gabing malamig sa layunian. Ngumisi si Paulo. Isasauli? O baka naman gusto mo lang gumawa ng eksena? Baka gusto mong ipamukha sa lahat na may relasyon kayo ng isang CEO. Wala kang pakialam. May pakialam ako, Ara. Dahil akin ka. Hinawakan ni Paulo ang makabilang balikat ni Ara at isinandal ito sa pada. Hindi mo ba naiintindihan? Kahit anong gawin mo, kahit sino pang lalaki ang landiin mo, sa akin ka pa rin babalik. Hayop ka. Bitawan mo ako. Sigaw ni Ara, nagpupumiglas. Sinubukan ni Paulo na halikan si Ara. Itinulak siya nito ng buong lakas. Sa pagpupumiglas, natabih ni Ara ang isang maliit na mesa sa tabi nila, at isang florera ang bumaksa at nabasa, lumihang ang malakas na ingay. Iyon ang hudyat. Mula sa kabilang dulo ng hallway, mabilis na lumakat si Isabel, kasama ang isang grupo ng mga importanteng bisita at ilang nga taong may dalang kamera, na halatang nga taga-media na inimbita niya. Oh my God! What's happening here? Sigaw ni Isabel. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring gulat. Ang lahat na atensyon ay napunta sa kanila. Ang kamera ay nagsimulang ma-flash. Ang eksena ay perpektong nadireha. Si Paulo, nakatayo na may kunwaring gulat at hiya. Si Ara, nakasandal sa pada, gulo ang buhok, ang mukha ay puno ng takot at luha. Ang basa na florera sa sahig. Ang lahat ay mukhang isang maruming eskandalo. Siya yan, turo ni Isabel kay Ara. Ang boses ay nanginginig sa peking galit. Iyan ang babaeng naninira sa buhay ni Marco. Look at her. Trying to seduce my boyfriend. Siguro ay gusto niyang manggikil. Ang mabulungan ay naging mga sigawan. Ang matitik ay naging mga panghuhusga. Lumapit si Marco. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol si Ara.
Pero hinawakan siya ni Isabelle sa braso. Marco, darling, are you okay? Malambing na sabi ni Isabel, sapat na para marinig ng lahat. I told you she was trouble. A desperate woman from the province. Look what she's done. Inabayan siya nito na parang inaalo. Ipinapakita sa lahat na siya ang biktima. Ang mabuting ex-fiancé na nag-aalala pa rin. Si Ara na nasa gitna ng lahat ay tila nawalan ng lakas. Tumingin siya sa paligid, sa mga matang mapanghusga, sa mga kamerang kumukuha ng kanyang kahihiyan. At sa huli, tumingin siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay isang tahimik na pagsusumamo. Isang tanong. Isang huling hiblang ang paasa na sana, sa kabilang ng lahat. Paniniwalaan siya nito. Pero ang nakita niya ay si Marco, nakatayo, hawa-hawa ni Isabel. Hindi makagalaw. Hindi makapagsalita. Mukhang talunan. At sa sandaling iyon, ang huling hiblangang pag-asa ay naputol. Para sa kanya, ang katahimikan ni Marco ay isang pag-amin ng pagkatalo. Isang pagkumpirma na siya, si Ara, ay isang pagkakamali na hindi nito kayang ipagtanggol. Tumalikod si Ara. Ang maluha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Wala na siyang pakialam sa mga tao. Wala na siyang pakialam sa ingay. Naglakad siya palayo, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ara! Sigaw ni Marco. Sa wakas ay nakawala sa pagkakahawak ni Isabel. Pero huli na. Lumingon si Ara, isang huling suyap na puno ng sakit at tuluyang paksuko. Pagkatapos, tumakbo siya palabas ng hotel, papalayo sa mga kasinungalingan, papalayo sa lalaking sa tingin niya ay tuluyan na siyang binitiwan. Naiwan si Marco sa gitna ng ballroom. Pinapalibutan ng ingay pero nararamdaman ang isang nakabibinging katahimikan. Tinawag niya ulit ang pangalan nito, pero ang boses niya ay nilamon ng eskandalo. Pinanot niya ang anino ni Ara na maglaho. Nawala na ang lahat. Ang biyahe pawi mula Maynila ay isang mahabang, blangkong paglalakbay. Nakaupo si Ara sa tabing bintana ng bus pero wala siyang makita sa labas. Ang tanging nakikita niya ay ang paulit-ulit na playback ng mga eksena sa kanyang isipan, ang mga flash ng kamera na parang kidlat, ang mga bulungang parang kulo, at ang mukha ni Marco, na nakatayo lang habang nilalamon siya ng kahihiyan. Pagdating niya sa bahay, hindi siya nagsalita. Dumiretso siya sa kanyang kwarto, isinara ang pinto, at humiga sa dilim. Doon, sa katahimikan ng kanyang silid, hinayaan niyang bumasa ang lahat. Umiyak siya. Hindi isang tahimik na paiyak, kundi isang hagulgol na puno ng sakit, galit, at pagod. Umiyak siya para sa dalagang minsan ay nangarap. Umiyak siya para sa parang pinahirapan niya na ninakaw. Umiyak siya para sa tiwalang paulit-ulit na winasak. At umiyak siya para sa isang pag-asang umusbong. Para lang yapakan at durugin. Nang maubos na ang kanyang ngaluha, ang natira na lang ay isang nakabibinging kawalan. Ito na siguro iyon. Ito na ang dulo. Wala na siyang babaksakan pa. Hinusgahan na siyang lahat. Itinuring na siyang marumi, desperada, at sinungaling. Wala na siyang dapat pangalagaan. Wala ng reputasyon. Wala nang dapat ikatakot. At sa gitna ng kawalan na iyon, isang bagay ang biglang lumitaw. Isang maliit na kislap ng apoy. Kung wala na siyang dapat ikatakot, ano pa ang pumipigil sa kanya? Dahan-dahan siyang bumangon. Lumakat siya papunta sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, ang maga niyang gamata, ang magulo niyang buho, ang pait sa kanyang galabi. Ito ang babaeng hinayaan nilang saktan. Ito ang babaeng tinabuhan niya ng matagal na panahon. Tama na, bulong niya sa sarili, ang boses ay paos pero matatag. Hindi na siya tatakbo. May isang malamig na determinasyon na gumapang sa kanyang sistema. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang aparador at kinuha ang isang maliit na kahon na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng maluma niyang damit. Ang kahon ng kanyang nakaraan. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang lahat. Magalumang liham ni Paulo na puno ng matatamis na pangako. Maga-screenshot ng kanilang mausapan kung saan nangako itong ibabalik ang parang hiniram nito para sa isang negosyo. At ang pinakamahalaga sa lahat ang bank statement. Ang nga resibo ngang sunod-sunod na money transfer mula sa kanyang account papunta sa account ni Paulo. Ang katibayan ng kanyang katangahan. Oh, pero katibayan din ng krimen nito. Habang tinitingnan niya ang mapapel, ang sakit ay unti-unting napalitan ng galit. Isang malinaw at malamig na galit. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang tao na alam niyang, sa kabila ng lahat,
ay hindi siya iwan. Jake? Ara. Diyos ko, ayos ka lang ba? Nakita ko sa news. Yung video. Pinuntahan kita pero ayaw kang palabasin ng nanay mo. Ayos lang ako, sabi ni Ara. At sa unang pagkakataon, naniwala siya sa sarili niyang makasalita. Jake, kailangan kong tulong mo. Isang oras ang lumipas, nasa beranda na sila. Ikinuwento ni Ara ang lahat. Walang tinago. Ang panoloko ni Paolo sa pera. Ang pananakot nito. Ang buong katotohanan. Tinitigan siya ni Jake, ang mata ay puno ang pagsisisi. Ara. Sorry. Sabi nito. Sorry kung naging makitit ang utak ko. Naging seloso ako kay Marco. Inisip ko lang na protektahan ka. Pero naging bula ako. Dapat nakini ako sa iyo. Dapat pinaniwalaan kita. Umiling si Ara. Wala nang dapat patawarin. Ang kailangan ko ngayon ay isang kakampi. Simula ngayon, kakampi mo ako. Mabilis na sagot ni Jake. Walang tanong-tanong. Anong plano mo? Huminga ng malalim si Ara. May isa pa siyang kailangang gawin. Isang bagay na mas mahirap kaysa sa paharap kay Jake. Kinagabihan, pinuntahan niya ang bahay sa tapat. Kumatok siya ng 3 beses, ang bawat kato ay matatak at may layunin. Bumukas ang pinto. Si Marco. Ang mukha nito ay mukhang mas matanda ng 10 taon. Guhit sa mukha nito ang paalala. At kawalan ng tulo. Nang makita siya nito, ang nga mata nito ay nakpakita ng gulat at isang munting pag-asa. Ara. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang boses ay kalmado. Hindi para humingi ng tawad o para makipagbalikan. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Pinapasok siya ni Marco. Sa sala nito, sa ilalim ng isang dim na ilaw, inilata niya ang lahat. Ipinakita niya ang ngabang statement. Ikinuwento niya ang bawat kasinungalingan ni Paolo. Ikinuwento niya kung bakit siya napilitang maging kasambahay, kung bakit siya takot na magtiwala. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagmakawa. Nagsasalita siya na parang isang testigong na bibigay ang kanyang testimonya. Ginagawa niya ito para sa sarili niya. Nang matapos siya, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin si Marco sa mapapel, pagkatapos ay sa kanya. Naniwala ako sa iyo, Ara, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Mula pa sa simula. Pero wala kang ginawa, mahinang sabi ni Ara. Nakatayo ka lang doon. Dahil natigilan ako, paamin ni Marco. Natigilan ako sa kapal nga mukha nila. Sa perpektong pagkakaplano ng lahat. Alam kong anuman ang sabihin ko sa sandaling iyon, papalabasin lang nilang kinakampihan ko ang kabit ko. Mas lalo ka lang nilang sisirain. Pero hindi ibig sabihin na wala akong ginawa. May kinuha si Marco mula sa kanyang lamesa. Isang folder. Binuksan niya ito. Ang matawa na narinig mo. Sabi niya. Hindi iyon para kay Isabel. Iyon ay para sa abogado ko. Nag-iipon na ako ang ebidensya laban sa kanya. Ang pagnanakaw niya ng kliyente sa dati naming kumpanya. Ang paninira niya sa akin. At pagkatapos ang nangyari sa event, may bago na akong kaso laban sa kanila, defamation at public slander. Tinitigan ni Ara si Marco. Ang lalaking inakala niyang duwag ay kumikilos pala sa dilim, naghahanda para sa isang laban na hindi niya alam. Gusto kong bawin ang lahat ng ninakaw niya sa akin, sabi ni Ara. Ang boses ay nanginginig na sa wakas sa emosyon. Hindi lang ang pera. Ang pangalan ko. Ang buhay ko. Tumingin si Marco sa kanyang mamata, at nayon, nakita na ni Ara ang nakita nito sa kanya nun, isang liwanag na hindi kayang patayin. Kung ganun, sabi ni Marco, sabay nating babawiin ang lahat. Tumayo si Ara, isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang kahinaan ni Paolo ay ang kanyang yabang at ang kanyang kasakiman. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang nga daliri ay hindi na nangingini. Na-scroll siya hanggang sa makita ang numero ni Paolo na ginamit nito para takutin siya. Pinindot niya ang call button at inilagay sa loudspeaker. Sa tabi niya, pinindot ni Marco ang record button sa sarili nitong telepono. 2 ring lang. Sumagot ito. Hello? Sino to? Si Ara to, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang bakas ng takot. Narinig niya ang paibangang tono ni Paolo, naging mayabang. O Ara, napatawa ka? Namiss mo na ba ako kaagad? Hindi, sagot ni Ara. Kailangan nating mausap, Paolo. Tungkol sa utang mo sa akin.
Isang nakakabinging katahimikan ang sumuno sa kabilang linya. Narinig ni Ara ang bahagyang paiubo ni Paulo, isang senyales na hindi nito inaasahan ang direktang komprontasyon. Utang. Narinig ni Ara ang pekeng paktawa ni Paulo. Ara, ano bang pinagsasabi mo? Ang tagal na nun. Kalimutan mo na yon. Isa pa, di ba binigay mo naman sa akin yun? Tulong mo sa akin. Nakatayo si Marco sa tabi ni Ara. Ang mga mata ay nakapako sa telepono, bawat kalamnan sa kanyang muha ay tensyado. Tumingin si Ara sa kanya, at tumango ito, isang tahimik na pagbibigay nga lakas. Hindi iyon tulong, Paulo. Pautang iyon. Mariing sabi ni Ara, ang boses ay matata. Ang usapan natin, ibabalik mo kapag kumita na ang negosyo mo. At sa isura mo noong gabi sa hotel, mukhang kumikita ka na ng malaki. Wala akong utang sayo. Sigaw ni Paulo, ang yabang ay napalitan na ng inis. Wala kang ebidensya. Salita mo laban sa salita ko. At sino sa tingin mo ang paniniwalaan ng mga tao? Ang isang successful na businessman, o isang kasambahay? Ang salitang kasambahay ay binitawan nito na parang isang insulto. Dati, ang salitang iyon ay makakasakit kay Ara. Pero ngayon, wala na itong epekto. May ebidensya ako, Paulo, kalmadong sagot ni Ara. Nasa akin ang maresibo ngang bank transfer. At nasa akin din ang text mo, nangangakong magbabayad ka. Estafa ang tawag diyan, alam mo ba yun? Muling natahimik si Paulo. Alam ni Ara na iniisip nito kung nagsasabi siya ang totoo. Ito na ang pain. Siga, sa wakas ay sabi ni Paulo, ang boses ay mas maingat na ngayon, mag-usap tayo. Pero tayong dalawa lang. Sa dati nating takpuan, sa parke. Bukas ang hapon. Huwa mong isasama, yang bago mong ahas. Okay, sabi ni Ara. At pinatay ang tawag. Tumingin siya kay Marco. Nakuha mo. Itinaas ni Marco ang kanyang telepono, ipinapakita ang recording. Lahat. Kinabukasan, sa isang mahalagang papupulong sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Isabel, biglang pumasok si Marco kasama ang kanyang abogado. Si Isabel, na nasa gitna ng kanyang presentasyon, ay natigilan. Marco? What is the meaning of this? The meaning of this, Ms. Gonzalez, sabi ng abogado ni Marco, is a formal complaint. We have evidence of corporate espionage, client poaching, at paninirang puri laban kay Mr. Villanueva. At higit sa lahat, mayroon kaming ebidensya ang inyong pakikipagsabuatan kay Mr. Paulo Cruz para siraan ang isang pribadong mamamayan, si Ms. Arreyes. Ipinakitang abogado ang isang kopya ng video mula sa charity event na kuha mula sa isang CCTV na hindi nila alam. Malinaw na ipinapakita nito na si Paulo ang unang lumapit at humarang kay Ara. Sinundan nito niya ang testimonya mula sa ilang gamingga empleyado na narinig si Isabelle na nakpaplanuan niya na sorpresa para sa gabi ni event. Nawala ang kulay sa mukha ni Isabel. Ang kanyang kasamahan sa board ay tumingin sa kanya ng may pagdududa at pagkadismaya. Ang kastilyong itinayo niya sa pundasyon ng kasinungalingan ay nagsimulang gumuho. Samantala, sa isang parke sa Laguna, naghihintay si Ara sa isang bench. Dumating si Paulo. Nag-iisa. Nasaan na ang sinasabi mong ebidensya? Tanong nito. Walang paligoy-ligoy. Bago yon, gusto kong malaman kung bakit, sabi ni Ara. Bakit mo ginawa yon, Paulo? Minahal kita. Natawa si Paulo, isang tawang walang kagalakan. Minahal. Ara. Wag kang maging inosente. Ginamit kita. Oh. Ang pera mo. Ang tiwala mo. At nang makahanap ako nga mas maganda, mas mayaman si Isabel iniwan kita. Ganon lang yon kasimple. Pero bakit kailangan mo pa akong balikan para saktan? Dahil hindi ako makapapaya na makita kang masaya sa iba. Sigaw nito, ang galit at inggit ay lumabas na. Lalo na sa isang katulad ni Marco Villanueva. Nakita mo ba kung paano kaniya tiningnan? Akala mo ba hahayaan kong mangyari yon? Kung hindi ka pwedeng maging akin, dapat walang ibang may-ari sa'yo. Kaya pala. Dahil sa'yo, hindi ako isang tao, Paulo. Isa lang akong peg-ari, sabi ni Ara, isang malungkot na pagtanggap sa katotohanan. Oo. At ngayon, ibigay mo sa akin ang nga ebidensya mo, at baka sakaling patawarin pa kita. Umiling si Ara. Wala na sa akin ang nga ebidensya. Napakunot ang ni Paulo. Anong? Mula sa likod ng mapuno, lumabas ang dalawang pulis. Mr. Paulo Cruz,
iniimbitahan ka namin sa istasyon. May reklamo ng staffer at grave threats laban sayo. Kasama nga mapulis si Jake, na may hawak na telepono. Nakarecord ang lahat, Paulo. Mula sa pag-amin mo na ginamit mo siya, hanggang sa pagbabanta mo. Salamat sa confession. Nanlaki ang mga mata ni Paulo, tinitigan niya si Ara na may sukdulang galit. Pero wala na siyang magawa. Habang isinasakay siya sa police car, alam ni Ara na tapos na. Ang huling multo mula sa kanyang nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Isang taon ang lumipas. Nakatayo si Ara sa dalampasigan ng La Union, pero hindi na siya ang babaeng nagtatago sa dilim. Ang araw ay sumisikat, at ang hangin ay sariwa. Hawak niya ang isang tablet. Ipinapakita kay Marco ang website ng kanyang bagong online shop, Aras Designs. Ang disenyo niya ay nagiging sikat. At may mga order na siya mula sa iba't ibang bansa. Sabi ko sayo sabi ni Marco, inaabayan siya. Nakita ko ang liwanag sa mamata mo mula pa sa simula. Ngumiti si Ara, isang ngiting toto at puno ng kapayapaan. Tumingin siya sa mga alon. Dito simula ang lahat sa isang gabing gusto niyang kalimutan, pero naging simula pala ang lahat. Marco, sabi niya, salamat. Para saan? Sa pagpapakita sa akin na hindi ko kailangan ng isang tagapagligtas, sagot niya. Ang kailangan ko lang ay isang tao maniniwala sa akin habang nililigtas ko ang sarili ko. Lumuhod si Marco sa buhangin. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob ay isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Ara Reyes, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Alam ko may mapaklat ang nakaraan natin. Pero para sa akin, ang mapaklat na iyon ang napapatunay kung gaano tayo katatat. Hindi ko may papangako ang isang perpektong buhay. Pero may papangako ko na hahawakan ko ang kamay mo habang hinaharap natin ang bawat alon, makasama. Pakakasalan mo ba ako? Tumulo ang luha mula sa mamata ni Ara. Pero sa pagkakataong ito maluha itong purong kaligayahan. Tumango siya. Oh, pakakasalan kita. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at hinalikan siya, isang halik na hindi na nagtatanong, kundi isang sagot. Isang pangako. Magkahawak kamay silang naglakat sa dalampasigan. Papalubo ang araw sa kanilang harapan, nakpipintang ang kulay kahel at rosas sa kalangitan. Hindi tinapan ng pag-ibig ang mga sugat ni Ara. Sa halip, ito ang nagbigay liwanag upang makita niya ang lakas na namumula sa mga ito. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon malaya na siya. At dito nagtatapos ang makulay na kuwento ng pag-ibig at pagbangon ni Ara at Marco. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama ninyo sa akin sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman ko ang sakit ni Ara sa kanyang mapagsubo. Ang determinasyon ni Marco na patunayan ang kanyang pag-ibig. At ang kilit sa bawat sandaling unti-unti nilang ginigiba ang napada sa kanilang pagitan. Ang kuwentong ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng tamang tao. Ito ay isang paalala na ang tunay na paghilom ay nagsisimula sa loob natin. Pinapaalala nito sa atin na ang masugat ng nakaraan, gaano man kalalim, ay hindi matanda ng kahinaan, kundi simbolo ng ating katatagan at ng malaban na ating napagtagumpayan. Ang pag-ibig na galing sa iba ay isang biyaya, ngunit ang pag-ibig para sa sarili ay ang ating pundasyon. Nais kong marinig ang inyong masalobin. Ano ang aral na inyong napulot sa kwento ni Ara at Marco? Anong bahagi ang kanilang paglalakbay ang pinakatumata sa inyong puso? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mensahe ay nagbibigay inspirasyon sa akin na magpatuloy sa pagsulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, sana'y manatili ang paasa at paibig sa inyong puso. Binitawan pero minahal.